topic po natin ngayon is living in righteousness. So mabilis lang po ito kasi ilang minutes lang po. So, pag sinabi pong living in righteousness, so nasa tema po tayo, thy kingdom come. Sabi mo ko, thy kingdom come. Sino po dito naniniwala kung ano meron dun sa langit ay gayon din po dito sa lupa? Kasi sabi ng Lord, di ba, your kingdom come, your will be done in earth as it is in heaven. Ibig sabihin kung ano po yung mga pamamaraan, mga rules and regulations sa heaven, kung anong meron sa langit ay, sabi mo po, extension. Ang lupa ay extension po ng langit. Pero ang naging kabaliktaran ay nung pumasok ang kasalanan, dinaya. Tinanggalan po tayo. No? Dinaya tayo, pinaniwala tayo, kaysa yung mga pamantayan sa langit ay naging salungat nung pumasok po ang kaaway. So yung pag sinabing kingdom, meron po kayong papakitang picture. Ayan, so pag kingdom, sa isang kaharian, meron pong king. Sa inyo nga po, king. Nakita na po ba ng king? Tingnan mo yung katabi mo, kong. Ayan, di ba? So si king. Pag sinabi pong kingdom, meron pong hari. Pag sinabing hari, so they bow down to the king as a sign of reverence and ano po, submitting to his authority. So pag sinabing king, ayan po, sila po yung nagbibigay pugay, galang, honor, pagsamba. Yan po pinakamatas na paggalang kasi bilang pagpapasakop sa kapangyarihan. So there is no other authority than the king. Wala pong ibang nagahari, may makapangyarihan kundi ang hari lang. At ang mga nasasakupan, ang ginagawa lang po nila ay ano po, ay sumusunod at nagsasubmit sa hari. So noon, pag ang isang tao po ay hindi marunong sumunod, ay meron pong kaparusahan kapag hindi marunong sumunod sa batas ng hari. So, from the word kingdom, and yung dom is dominion. Sabi niyo po, dominion. Pag sinabing dominion, ito po yung nasasakupan or yung pinaghaharian. So, bilang tayo po sa isang king, meron pong mamamayan na wala silang ibang dapat gawin kundi ang sumunod sa batas. Kailangan po nilang sumunod sa rules and regulations. Kasi pag hindi sila marunong sumunod, ang tawag po sa kanila ay TU. Alam niyo po yung TU? Sabi mo sa TV mo, tigas ulo. Ayan. So yung mga tigas ang ulo, saan po nilalagay? Hindi po sila karapat-dapat doon sa king, sa palace, no? Doon sa, yun po, sa kaharian. Ilalagay sila doon sa mga kulungan, mga pasaway na yan, di ba po? Kaya nabablock po yung ano po, yung lahat ng merong blessing sa loob ng king. Tama po, hindi po sila kabilang. So, lahat ng meron doon, tandaan niyo po ang isang hari, ipaglalaban niya po ang kanyang nasasakupan. Tama po ba? Ganon din po sa atin. 1 John chapter 2, verse 29, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Mari po bang palapakan natin ang Panginoon doon? So kung tayo po ay sa Lord, sabi niyo, kung tayo ay gumagawa, ano po, living in His righteousness, bakit po ba tayo gusto ni Lord na mamuhay tayo ng may katwiran? Righteousness. Kasi sa kingdom of God, tandaan natin, ang alin po, yung part po ng kumbaga ebidensya na lahat po tayo ay merong tunay na pagkakilala sa Kanya. Kung kilala, sino po dito, taas kamay, kilala niya ang Lord. Come on. Sige po, ayaw po ng amen. So po, taas kamay. Ayan. Taas, nakakilala kay Lord. Saan tanong, nakikita po ba ang Diyos sa buhay natin? Kasi part na katunayan na ikaw po ay pinaghaharian ng Lord kapag nakikita ang pagbabago sa ating pamumuhay. Bilang ikaw na part ng kingdom ng Panginoon, hindi po ito sinasabi, hindi mo yung pinagbubulgaran yung pagbabago mo, kundi dapat nakikita ng maraming mga tao. Amen po? Kasi pag nakilala natin ang Diyos, matututunan natin yung tamang pag-reverence and pag-honor sa Kanya. So pag hindi natin natutunan at nakilala ang Lord, mahirap na ibigay yung pinakamataas na papuri katulad sa hari. Tama po? So tandaan natin, pag sinabing part tayo ng kingdom of God, ito po yung mga lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kapag pinagharian ng Diyos, dapat ang buhay ay nagbabago. Sino po dito gusto sa kingdom of heaven? Taas kamay sa kingdom of hell. Hell, ayan. Wala po sa kingdom of hell, ayan. Taas po ulit sa kingdom of heaven. Taas kamay, come on! So kung gusto natin sa kingdom of heaven, tanungin mo yung katabi, bakit ayaw mong magbago? Yes! Gusto natin sa kingdom of heaven. Taas nga po kamay sa kingdom of heaven.
Pero ayaw natin ng pagbabago. Ayaw mo magbago yung ugali, sa kasalanan, sa paglakad, sa tama. Tama po, and gusto natin, Lord, gusto ko po sa kingdom mo. Ang nandudun lang yung mga anak na talagang pinaghaharian ng Diyos. Kasi yun po yung ebidensya na naghahari ang Panginoon every time na nagkakaroon ng pagbabago. Nung time na sinig natin si Lord, na una-unahin siya, nag-decide tayo na unahin siya, yun po yun. And living in His righteousness, ibig sabihin po yun, natutunan natin ipamahala sa Panginoon ang ating buhay. Tama po ba yun? Yung meron pong nagpapasakop tayo lahat sa Lordship ng Diyos. Yung ipinagkakatiwala natin yung ating old self and embracing the new self. Tama po yung dating ikaw, dating Teddy. Nagkwentuhan nga po kami kanina habang dumalaw sa kanila. Yung buhay na ganito, ayan, muntik ng badedo. Kasi ganun yung buhay niya. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, sinumpa niya na yung dati niyang buhay. So isa po yun sa part, no? Kung gusto natin talaga maging part ka ng Kingdom of Heaven, kailangan po ay lumakad tayo ng may katwiran. Sabi mo nga, living in righteousness. Ayan, because living in righteousness is important in God's eyes for Him to fulfill His promises to you. Tandaan mo, hindi ibibigay ang pangako ng Lord kung hindi tayo lalakad ng may katwiran. Sino po dito gusto ng blessing? Come on. Gusto po ng pangako ng Diyos. Ang daming benefit na matatanggap kay Lord kapag tayo ay lumakad ng may katwiran sa Kanya. Pag ikaw ay nagpasakop sa isang kaharian, lahat ng meron doon ay parte ka ng kayamanan. Pero pag tigas ang ulo mo, nako po, mabablock yung blessing. Hindi mo mapapakinabangan kasi doon kayo sa bilibid, doon kayo sa kulungan. Tama, limited yung oras, limited yung tubig, pagkain. Kaya so when we learn how to live righteously according to the Bible, your ways will be prosperous. Sino po dito maging prosperous ang buhay niya? Kapag tayo po ay lumakad ayon sa Biblia, so meron lang po akong mga iilan na pag tayo po ay lumakad ng may katwiran, ito po yung mga promises ng Lord. Tandaan natin, may king, may dominion, at kailangan natin sumunod. Ibig sabihin, nakikita yung pagbabago sa buhay natin. Pagbabagong, pasulong, hindi po paurong. Hindi pagka tumatagal tayo sa church, parang nagbabago yung ating mga attitude. Tama po? Hindi na kay Kristo. Hindi na kamukha ng kay Kristo. Alam po, totoo rin po pala, no? Meron din po palang kamukha ng Diablo, no? Yung mga gumagawa pa ng mga bagay na ayaw ng Panginoon. Sino po dito kamukha ni Kristo? Ayan. Tingnan mo ngayon katabi mo, kamukha ba ni Lord yan? Ayan, amen. Sabi mo sa tabi mo, kapatid, nakaka-bless ka. Ayan. Sabi mo, nakikita ko yung pagbabago sa'yo. Ayan. I declare in Jesus' name. Okay po, so ngayon, so ito po yung mga limang bagay lang po ito. Na pag tayo po ay lumakad ng may katwiran, ito po yung isa sa promises ng Lord, mga promises ng God. Matthew 6 verse 33, alam natin sabi kanina, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Unahin mo daw ang kanyang kaharian at yung kanyang katwiran, and all these things shall be added on to you. Alam ng Panginoon na kailangan mo ng tubig, shelter, good education para po sa future and sa family mo na kailangan mong i-provide. Pero when we honor God above all other things, sisiguraduhin ng Panginoon na hindi kanya pababayaan. Amen? Sino po naniniwala po doon? Kasi totoo po ang salita ng Diyos. Totoo na meron pong heaven. Amen? Totoo na meron tayong Panginoong Jesus. At kapag lumakad ka at inuna mo ang kanyang kalooban at katwiran, hindi kung sino-sino ang inuuna, tandaan mo, hindi bulag at bingi ang Diyos para i-ignore ka niya. Alam niya lahat ng pangangailangan mo. Kaya nga binanggit sa Bible, now seek first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay kayang idagdag ng Panginoon. Number 2, mga awit chapter 34 verse 19, ang taong, sabay-sabay mo po natin basahin. 1, 2, 3, go! Yes! Pag tayo lumalakad ng may katwiran, kabanalan, because God is holy and we must be holy, sabi ng kanyang salita, ano sabi niya? Ang taong matuwid. Hindi po pinangako ni Lord na magiging smooth ang buhay mo. Meron talaga, no, magiging rough, no, magiging talaga marami kang pagdadaanan. But ang sabi ng God, pag ikaw ay lumalakad ang tao, bakit po ba ganun? Nakakita na kayo ng isda na gumagano yung bibig pag nasa buhanginan? Kasi hindi po yun yung natural habitat niya, tama po ba?
Pag nilagay mo siya sa tubig, ano pong mangyayari sa kanya? Makakahinga siya. Alam mo kung bakit ka nahihirapan? Kasi hindi naman talaga tayo dito sa lupa eh. Tama po ba yun? And we are citizen in heaven. Heaven ba talaga? Ayan. So pag tayo ay lumalakad ng may katwiran, tandaan natin ano sabi ni Lord, kapag may suliranin man, ang sabi ni Lord, sa tulong ni Yahweh, yes, agad-agad yung tulong ng Panginoon. Andun agad yung comfort ng Lord. Amen? Hindi kanya pababayaan kapag tayo ay lumakad according sa kanyang kalooban. Sana may righteousness. Number 3 po, mga awit 37 verse 25. Ito pa isa pangako ng Panginoon eh. Mula pagkabata at ngayong tumanda na. Sino po nagsalita niyan? Si King David. Nakita po niya, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat. Ano po? Taong matuwid. Ibig sabihin po niyan, ang Diyos nagpabaya. O ang anak niya'y naging hampas lupa. Tandaan niyo yun. Pag tayo nagsusumikap na sumunod sa kalooban ng Lord in righteousness, no? Tandaan mo, wala pong mga sumusunod na naghihirap. Maari naghihirap sa ngayon, pero hindi po panghabang buhay po yan. Pero papalapakan natin ang Lord yan. Walang ibang mag-benefit niyan, kundi ikaw, ang anak mo, ang family mo, pati yung mga lineage natin, tama po ba? Yung mga susunod na generation. Amen po, kapag tayo ay natutunan natin sumunod, magpasakop sa pamamahala ng ating Panginoon. Sino po naniniwala doon? Sabi mo sa tabi mo, kapatid, hindi ka pala daw mahirap eh. Sabi mo, mayaman ka pala eh. Sabi mo, pababayaan ni Lord eh. Pero minsan ang hirap, ang utak natin, mahirap, di ba po? Pero baguhin po natin yan kasi pangako ng Lord yan. And sa tandaan natin yan, no? God never forsakes His own children no matter what, ano man yan. Pag ikaw natutunan mong sumunod sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. He will never leave us nor forsake us. O, sino nyo lang po, yung pandemic, sino dito pinabayaan? Marami sa atin nawalan ng trabaho, pero yung grace ng Lord countless times, tama po, yung grace ng Panginoon, grabe, nag-uumapaw, naglulusugan pa nga eh, di ba? Yung ba yung nawalan ka ng trabaho, pero ang dami mo natanggap na ayuda kay Kapitan. Okay. Pag sinabi mo na, pag tinanggap ko ba yung noodles kay Kapitan, ang tawag doon, cup noodles. So hindi po yung sa pandemic po yan. So, pero pagmalapahan natin ang Lord. And number 4 po, ayan po. So, Kawikaan chapter 4 verse 18, corny daw na tawa. Ayan, 4:18. Ngunit ang daan ng matuwid, ito pinakamaganda. Ang ganda ng pangako ng Lord. Pag tayo lumakad, ng may kabanalan, ng may, katwiran, na not your will, but His will, yung sinusunod natin talaga. Ngunit, sabay natin ba sa 1, 2, 3, go? Daan ng matuwid. Tumitindi ang liwanag habang ito'y, yes! Pag tayo po, pag ikaw ay lumalakad ng may katwiran, grabe na sabi, tumitindi. Ngunit ang daan ng matuwid parang buong liwayway. Alam niyo pong buong liwayway? Nakita na kayo doon? Yan tama po ba? Ano po? Sunset daw? Ngayon sunrise, diba po? Yung pagkagising mo sa umaga, ay po, tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ibig sabihin, yung buhay mo nagiging brighter. Tingnan mo ngayon tabi mo kung gumaganda ba yung buhay niya. Ayan. Hindi yung parang habang tumatagal, lumalabo, dumidilim. Tandaan mo, ang taong matuwid, tama po, ano sabi, habang tumatagal, tinan niyo po, ang daming mga ang gagawa at gagandang mga Kristiyano, di ba? Pero dati, nung wala ka pa sa Panginoon, parang kulang na lang, isang bituka na lang, hindi pa pumipirma sa iyo, kukunin ka na ni Lord eh. Di ba po? Ngayon talagang gumaganda kasi nagiging brighter daw. Ibig sabihin po niyan, yung abundance and fullness of life ang ibibigay ng Panginoon. Kaya sabi mo, kapatid, tiis-tiis ka lang sa pagsunod. Ayan. Tiis-tiis ka lang, matutong maghintay. Matutong sumunod sa prinsipyo at pamantayan ng Diyos. Gusto mong maging maayos ang buhay mo, ayaw mo sumunod. Ano sabi ng Proverbs 29:18? Ang taong walang patnubay ng Diyos ay punong-puno ng kaguluhan. Tama? Pagka hindi talaga sumusunod, yung buhay natin in righteousness, magulo. Magulo ang family. Magulo ang asawa. Lahat, basta magulo. Magulo finances mo. Pero pag nasa Panginoon ka, ayan, unti-unti, gumaganda, nagiging brighter yung buhay po natin. Amen?
And last po, Kawikaan chapter 12 verse 3, ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi, yes, matitinag. Marami pong mga tao po kasi sino-shortcut nila yung proseso ng buhay. Bigyan po kayo ng example, gusto nilang yumaman. Tama po? Gumagawa sila ng sarili nilang pamamaraan. Nagsushortcut pero hindi naman tumatagal. Tama po ba? Because taking shortcuts may work for a while but not in the long term. Pansamantala lang po yan. Tama po, yung under the table, yung may mga nagnanako or ano man. So huwag po nating ugaliin po yan. Matuto tayo magsabi ng totoo sa ating mga puso. Kasi yun ang nakadulugod sa ating Panginoon. Amen? Huwag tayong mainggit sa inaalok ng sanlibutan. Yung kapitbahay ko, yumayaman na dahil gumagawa ng ganito. Huwag mo silang kainggitan. Tandaan niyo po, lahat ng inaalok ng mundo ay kayang tumbasan ng Diyos yan. Amen po? Mas maganda. Aanhin mo ang pera kung magulo ka naman. Aanhin mo nga yan, pero ang gulo-gulo niyo, hindi kayo magkaintindihan. Wala kayong peace of mind. Kahit ang mayaman bumili, punuin niya ng bahay ng mamahaling mga sasakyan, hindi po yun ang magpupuno ng kakulangan niya. Amen? Ano sabi? Ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Dadaan ka man sa apoy, bagyo unos sa buhay, ba't pangako ng Lord, no? Magiging immovable and unshakable po tayo. Kasi meron tayong matibay na pundasyon at sandigan, walang iba kundi ang Panginoon. Kapatid, alam ko po marami sa atin nahihirapan. So, kung tayo po ay nahihirapan sumunod, sikapin lang po natin na sumunod lang din talaga. Kasi ang pangako ng Lord, hindi po siya liko. And ngayon po, I challenge you na lahat po tayo. Sino po dito gusto maging part ng Kingdom of God? Yung 5 po na yun, isa lang po yan, 5 lang po yan. Pero napakaraming pangako ng Panginoon. Kaya gusto ni Lord na anak, sumunod ka sa akin. No? Sana may kabanalan. Kasi lahat ng yan, idadagdag ko sa iyo. Amen. So gusto ni Lord na tayo, isabit natin ang ating mga sarili sa Panginoon. So we have to surrender our life to God's authority. So kung natin, magkaroon si Lord talaga ang maghari sa ating buhay and decide to belong to His kingdom. Kung gusto natin lahat ng yan, mag-decision tayo. Gusto mo pala ng blessing ni Lord eh. Gusto mo pala ng kaligtasan eh. Gusto mo pala ng kaayusan sa family mo. No, ngayon, decide. Hindi bukas, kundi ngayon. Time para mag-decide tayo to belong to His kingdom. Amen po. Pero po mapalapakan natin ang Panginoon. So, okay po ba lahat tayo? Tayo lahat ay tumayo. Come on, palapakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise the Lord. No, napakaganda na tayo po ay inaanyayahan ng Diyos to become a part of His kingdom. So, pagka tayo po hindi part ng kingdom of God, alam na natin no, kung anong kingdom meron po tayo. Dalawang kingdom lang naman po. No, isa, kingdom of God at kingdom of Satan. No, kingdom ng kaaway. Kaya alam mo, pagka tayo ay patuloy, no, nire-reject natin yung panawagan ng Panginoon, napaka-dangerous po ng buhay ng tao na malayo sa Panginoon. Bagamat ang mundo, yung kingdom of the enemy, kingdom of Satan, ang dami pong ino-offer niyan. Even si Jesus Christ, yung time na siya po ay nagpa-fasting for 40 days and 40 nights, in-offer yan, yung kingdom niya, yung world. No, sambahin mo lang ako, bibigay ko sa iyo lahat, isa-satisfy kita. Pero si Jesus Christ may fear na focus sa kanyang misyon, na siyang sundin ang kalooban ng Ama, na itayo yung kingdom dito sa mundong ito. Yung kingdom of heaven, kingdom of God, kingdom ng Father God, na tayong lahat ay i-cover ng kingdom ng Diyos. I-protectionan tayo because being a part of God's kingdom, no, ang daming benepisyo. You will be protected. No, ma-enjoy mo yung provision ng Panginoon. Sasabihin natin parang napakahirap pagka tayo ay nasa Panginoon kasi ang dami mong i-let go, ang dami mong isusurrender, yung mga bisyo mo, yung mga dating ikaw, pagkatao mo. Pero alam mo, pagka ikaw naging part of the kingdom of God, you will come to realize na yun pala yung yun pala yung kapalit ng mga
sinurrender mo yung mga bagay na inihahanda ng Diyos para sa atin. So, sabi nga ni Pastor Kurt kanina, all we need to do is to make a decision to follow Jesus, to be a part of the kingdom of God. We need to receive Jesus as our personal Savior, as our Lord, as our King, as our Master. Sabi ng Revelation chapter 19, verse 13 to 16, 13-16, He is dressed in a robe deep in blood. Alam mo yung blood na yon, kung bakit? No? Yung blood na yon ang tumubos sa atin. Yung blood na yon ang naglinis sa atin sa mga kasalanan na meron tayo. That's why may cross. Yung cross na yan, ito ay sumisimbolo sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Ganito ang kamahal ng Panginoon na yung robe niya na dapat puting-puti, yung robe niya na dapat ay nagdidingding, no? Ay nagkaroon ng stain because sa mga kasalanan na meron tayo. He took our sins and He gave us the freedom and the freedom from the bondage of the enemy para tayong lahat ay patuloy na dalhin dun sa magandang plano ng Panginoon. Sino dito naniniwala may magandang plano ng Diyos sa buhay niya? Alam mo kung hindi gusto ng Diyos na ayusin yung buhay mo, hindi mo maririnig to eh. And I believe ito ay hindi aksidente kung bakit ka nandito. Hindi ito dahil inaya ka lang, tinulak ka lang. May plano sa'yo si Lord. Gusto mag-manifest ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. If you will let God, no, if you will open your heart, makikita mo at mararamdaman mo siya. Hindi pwedeng hindi mo maramdaman ng Diyos. Mararamdaman mo ang Panginoon kung bubuksan mo yung puso mo. At hihingin mo. Sabi nga dun sa Kingdom of God, di ba? Ask and you will receive. Knock and you will. The door will be open. And seek you will find. No, hindi mahirap abutin ng Diyos. Sabi, He is dressed in a robe deep in blood, and His name is the Word of God. Verse 16, on His robe and on His thigh, He has this name written. Ano po? King of Kings and Lord of Lords. Palapakan po natin ang Panginoon. So there is no other King, there is no other Lord than Jesus. Iisa lang po yun. He should be the Lord, He should be the King sa buhay po natin, sa puso natin. Sabi ng 1 Chronicles chapter 29 verse 11 to 13, Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted on head above all. Amen. So, alam mo, sa Diyos lahat, makapangyarihan ng Diyos. No? God is in control. Even this world, kinokontrol ng Diyos ito. Kaya kang kontrolin ng Diyos, kaya kontrolin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Ganyan siya ka-powerful. Kaya, saan ka pa? No? Saan ka pa mananatili? Saan mo gustong manatili? Doon sa nagmamayari ng lahat ng bagay? O doon sa pinaniniwala tayo na siya ang may-ari ng lahat ng bagay, si Satanas? Alam mo, lahat ng bagay na ino-offer ng mundong ito ay kasinungalingan lang po. Wala po forever na ino-offer ng kaaway. Pero ang Diyos, no, He is offering eternity to us. He is offering yung salvation, not only salvation, but dito sa mundong ito, He is offering to be your Savior. He is offering Himself, no, to be your great provider, to be your healer. He is offering Himself to fix everything sa buhay mo. Sira yung buhay mo, hindi mo alam yung direksyon. Sira yung family mo, yung relationship mo, yung finances mo, yung relationship mo sa tatay mo, sa nanay mo, relationship mo sa kapatid mo. Sirang-sira yan, but God is offering Himself to fix everything in your life. You know, in His kingdom, kung proteksyonan ka ng Diyos, aayusin ka ng Panginoon sa kingdom niya. And all you have to do is to make
decision. Lord, parang gusto ko sa kingdom mo. Parang gusto ko po, Lord, ng protection na ino-offer mo sa akin. Parang gusto ko po ng joy, ng peace, ng true happiness. Gusto ko po, Lord, yung true satisfaction. Gusto ko po, Lord, maramdaman yung yakap mo, yung pagmamahal mo. Gusto ko po, Lord, yung totoo, hindi kasinungalingan, Panginoon, hindi panandalingan, yung permanente, Lord. So this time, God is inviting you na tayo ay lumapit sa Kanya. Tayo ay tumanggap ng ino-offer ng Diyos. He is God, He is King, but eto siya, He is offering Himself. Sino ba tayo para mag-opera ng Diyos? Sino ka ba para i-reach out ng Diyos? Yung pride natin, no? Minsan kinakain tayo ng pride natin. Hindi. Kaya ko mabuhay. Okay pa ako. Masaya ako sa buhay ko. Para alam mo, kasinungalingan po yan. Without God, no, you will never have this fullness of joy. You will never have this true happiness without Jesus. Because sabi ng John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. So, ang buhay mo ang matatagpuan lamang kay Jesus Christ. But without Jesus, ang buhay mo is a mess. It's a big mess. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, you will end up na mess ang buhay mo. Mahirap ang buhay na wala ang Diyos. So ngayon, we will ask the Lord na ngayong gabing ito, patuloy niya na pagharian ang lugar na ito. Hindi lang ang lugar na ito, kundi ang bawat isa sa